tuo. Usa ka tingog. Usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Maigsoon yata sa atong tulumanon, nga atong katinawan sa pagtuong Katoliko dinhi sa Cebu Catholic Television Network. Amo mong gidapit sa pagpaminaw, paglantaw ning atong tulumanon sa Cebu Catholic Television Network. Ang atong Pangulo mao si Brad Dodong Lemsua, iyang kapikas Tirdayan, nga giuswag pagayo o gipadak-an niya ang mga kahimanan sa Cebu Catholic Television Network nga maabot na sa taas ubang mga nason. Daygo nag-Diyos. Dili ko takos ug dili angay sa pagpampit niini niya maabot na ta, pero ato lang yung tumano ng tawag og tahas Ginoo para tagsa-tagsa kanato bisag dili kita takos. Unya atong mga pagampo, atong pasalamat sa magagahom nga Dios tungod kay ang atong Arsobispo, iyang Ekselensya Jose Serafia Palma, nga nakaalagad kayo sa taas nga panahon sa atong lalawigan. Tungod sa iyang paghalad, siyang kinabuhi, panahon, o espirituhanong pagpuyo sa isip Pangulo, sa mga kaparian, isip sa kaobispo, iyang gituman, iyang katungdanan. O daghang mga proyekto nga nahimo sa atong tinangga nga higala, na mao si Arsobispo Jose Serafia Palma. Usa sa madungganon kaniyang proyekto mao ang Surrender to God. Nagtigom siya sa mga Catholic Charismatic Renewal Leaders, Servant Leaders, pagpadayon sa mga paghatag og seminars, Life in the Spirit seminars. Og linain nga grupo kadtong mga naggumon, nahulog sa prisuhan o mga sakit tungod sa gidiling drugas. Pagkabasok nila, na-appeal sa seminar Life in the Spirit seminar. O nangabago sila. Namalik sa bakan silang pamilya, pag-alagad o pagpuyo na sa buutan nga kinabuhi. Gisaw-sad nila ni Sister Fee Barino, Redlito Barino, nga matagan sa sila og trabaho katong makahimo sa mga buluhaton nga ilang matanya. So, kini ang mga espirituhanong kadaugan na gilangkuban usab sa mga laiko sama ni Sister Fee Barino, nga mao'y atong president sa mga kaugpungan organizations of laymen and laywomen. Ang nanguna to si Sister Fee Barino. Salamat. O niya sa mga kaparian nga nag-reshuffling karon, nangabot na sad ang mga bag-ong mga pare, hutong sa mga pare nga mag-alagad sa mga parokya. Ya, ang naunang hutong gibalhin sad sa umang mga parokya nga bag-o sad sila dito, pero ila nagya pong gisugot o gisanong ang atong Arsobispo suway pagdumili kay ang bukasyon sa pagkapare tawag man sa Dios, sugo man sa Dios. Usatuman sila madako o gamay ra nga parokya ilang alagaran. Kay sila nila og nidawat nga ang ilang tahas o buluhaton og responsibilidad
gikan sa Dios usa ila nang sanungon mo na nga atong gi-welcome ang mga bagong pare sa tagsa-tagsa ka parokya uban sa atong pag-ampo ug suporta lang kanila nga makapadayon sila silang tawag sa Dios ngalan og Alter Christos sa to pa buluhaton ni Kristo nga ilang gituman ang pag-auhag sa mayang kinabuhi kamapubsanon limpyo nga kalag og labi na sa pag tudlo kanunay sa pulong sa Dios ngadto sa makatawhan naman na sa San Juan 3:8 nga ningon si Jesus itudlo ninyo ang mayang balita kon pulong sa Dios o sa mao na ang mga buluhaton sa mga pare o labi na sa mga sakramento 7 ka sakramento nga mag-aabag sa atong kalag alang sa kaluwasan. So welcome tang tanan. Welcome nato sila. Unya ato sang pasalamat sa mga obispo nga nagpadayon silang buluhaton o sa ato sang Santo Papa nga angay sa natong iampo kanunay kay dili man gaan ang pagpasaan sa mga responsibilidad sa Catholic world sa ato pa mga Katolikos kalibutan nga daghan kayo nga dioceses, parishes nga giatubang sa Santo Papa. O sa angay sa atong pagampo kay wa may mahimo sa katawo kun way abag sa Dios. Proverbio 3:5. Niya to upan nako niya sa Brad Rudy Recasa usa ka naila kuha na siya champion of viralism, viral. Nagana kayong maminaw niya sad si Brad John Porca usa sa mga serious sa Catholic faith. Sa diya maglangan atong maminawan si Brad Rudy Recasa. Brad Rudy. Salamat Pasok ug may hapon sa tanan natong mga listeners. Labi na gyud sa Barangay Ermita, Carbon Market, Cebu City. Nila ni Winnie Miro, Erwin Gokong, ug ni Genesis, Veronica, and Mary Racasa. Maayong paglantaw ka natong tanan. Arita sa kasulatan Masok sa gipadayag 22, tudling 5. In the throne of God, there shall be no more night, and they will not need lamps or sunlight, because the Lord God will be their light, and they will rule as king forever and ever. Sa Binisaya pa, dito sa gingharian sa Dios, wala na'y gabi ug dili na sila magkinahanglan og mga suga o kahayag sa adlaw. Kay ang Ginoong Dios mao na may ilang kahayag. Gipadayag 22, tudling 5, klaro kayo, sa gingharian sa Dios wala na'y gabi. Sa Salmo 99, tudling 6, sa mayong balita, Biblia na kanayon, Moses and Aaron were priests, and Samuel was one who prayed to them. They called to the Lord, and the Lord answered their prayers. Salmos 99, tudling 6, klaro kaayo. Nagampo sila sa Ginoo, o gitubag sila sa Ginoo. Sa Malakyas 1:9, karon kamong mga pare, sulayon ninyo paghangyo ang Dios nga kaloy-an kamo. Dili tubagon sa Dios inyong pagampo og inyo ra kanang sayop. Unsa dinhi? Dili tubagon sa Dios ang pagampo nga pare. Sa Salmos 99, tubagon sa Dios ang pagampo nga pare. Paliw kuno patin-aw ni Brad. Wa ka ni magka-contradiction, Brad. Wag yun na magka-contradiction, Brad Rudy, kay doon na may Latin patakaran o pagi sa Dios nga siya dili na ito mapugos. Pero siya nagpasalig din sa Proverbio 15:29. Mingon ang Dios nga katong muduol kanako nga nagpuyo sa buutan nga kinabuhi, matarong nga kinabuhi, ako siyang paminawon. Pero kanang usa ka tawo magpuyo sa dautan nga kinabuhi, masinuklanon sa mga sugo sa Dios, ug walay pagtagad sa mga kabos, dili siya maminaw niya ng mga tawhana. Muna patakaran sa Ginoo, muna lagda sa Ginoo, busa ko ng usa ka pare, magpuyo sa kabuutan ug matarong nga kinabuhi, niya magampo na siya, sumasi mong gibasa, yan ang dunggo na sa Ginoo. Ang imong gibasa, Brother, sa Salmos 99:6, nga gingon nga si Moises, o ang iyang igsoon nga si Aaron, mga pare sila,
o gidungog sa Dios ang ilang mga pagampo. Ngano kay si Moses, si Aaron iyang igsuon, si Aaron pare, siya usa ka pangulo sa katawan sa Israel. So pulos man sila nahaluna sa mga paghalad ug sakripisyo sa ilang kinabuhi. Sa natural, paminawon sila sa Dios. Pero doon naman sa giskutan ganina Brad Rudy nga ang Malakias 1:9 nga mga pare gyapon ni nga matud pa wala paminawa sa Dios. Sulayin yung pagampo. Pero ang Dios dili maminaw kaninyo. Kamuro usab ang mabasol ni Di ba mo nang pasulti Brad Rudy? Kamuro sa mabasol ni lagbit kanang isgutan ni mga pare, wa mo tuman sa sugo sa Ginoo. Mo sa gi-apply sa Ginoo ang iyang patakaran sa Proverbio panultihon 15:29 nga ang taong makasasala magampo sa Ginoo dili siya maminaw niya na. Gawas lang kung kanang taong makasasala magampo niya kay mangayog pasaylo, mangayog grasya nga may balik siya sa Dios pinagi sa paghinulsol. Pero mangayog siya sa laing ubang pangayoon niya kung siya makasasala balibaran siya sa Ginoo. So, mao na ato'y katubag sa pangutanan ni Brad Rudy nga itong pare nga ingon ng Ginoo. Sulay lang. Kaya magbasol mo, kaya di mo paminawas Ginoo. Tungod kay, sila magkatuman. So, mao na atong tubag sa may pangutanan ni Brad Rudy. Kasa paminaw na to si Brad John Purka. Daghang salamat Brad Chok. O maayong gabi, maayong hapon sa tanang maabot nga ning purasa. Labi na diya sa Maasin City o sa atong obispo diya si Precioso Cantillas, sa atong si Didas Matalom, labi na si Judge Julius Ubos. O si Yes, Brad Julius Ubos Rosanica, who is good sa korte. Nga ligdong ubutan kay nga tao. Nga buot siya nga, dili man hikawan tungkol kay siya sa kahuwis sa gobyerno. Nga dili siya makapaambit sa pulong sa Dios. Labi na siyang panigingnan. O sa tugutan sa simbahan nga makawali o siya sa ka-apologist. Tigo kay siya sa pagpanubag sa pangutana kon atakihon na ang tinuuan nga iyang gipasilungan atong gipasilungan ng Iglesia Katolika. So matod pa ni usa ka santos I cannot claim to be Catholic when I cannot defend my faith. Di ko angay mo angkon nga ako sa Katoliko kundi ko kamo madalipod sa kong pagtuo. Unya ayaw mo pangutana, John, nga ang atong pangutana nga nasugatan Brad Chok nag-ingon man paniguros kaluwasan ang Katoliko o ang mga Katoliko paniguros kaluwasan kay kami mga Protestante mga born-again siguro na may nga naluwas na. Usa may katinawan ni Brad Chok nga naanday nag-angkon nga siguro na ang Katoliko wa de. Paliw na natong sukaranan na Brad Rudy ang pung sa Dios. Naman sa panultihon o Proverbio 8. Versikulo 7 ug 8. Panultihon, Proverbs, ningon ang Dios. Ako ang Dios. Kung makigsultig mamulong ko kaninyo pulos na tinuod. Dili ko mosultig bakat ngana kaninyo. Matud pa sa Dios. So mo nang kuno sa isulti sa Dios, salig ta, sandig ta nga kana tinuod. Nakaroon ang imong pangutana nga ang Katoliko doon na ba'y pagpaniguro sa kaluwasan. Ang Katoliko doon na ba'y pagpaniguro sa kaluwasan. Nga itong tubag, usmo na itong pangutana, nga ang Ginoo nag-andam pa kanatong makatoliko sa pagtulunan nga masiguro itong kaluwasan. Dili kita, kay kita manimbasog mo kita. Maninguha ta, mauna ang agdas Ginoo. Panlimbasog lang sa Filipos 2:12 nga panlimbasugi imong kaluwasan. Uban ang kahadlok ug pagkurog kita na nga maninguha kita sa atong kaluwasan dili kay magpaabot lang tag ni Juan Tupulan ba nga gutom kay siya nga dangan kay dunay bayabas nga di makabot siyang kamot nga siya katagak ini pudong ginis kong baba pero naunhan na siya langgam mo na nga dili may magtinapulan. Now karon na tong tubag ini ni Brad John Purka nga ang paniguro sa kaluwasan. Siya ay naghanay nga itong Ginoo. Kay siya mauman ang Ginoo sa gugma o kaluwasan. Naman na sa 1 Timoteo 2:4,
nga ningon si San Pablo mao ni ang tinguha sa Dios nga ang tanan maluwas. Ang tanan maluwas sa pamaagi nga sila may balo sa kamatuoran. Gusto ang Ginoong tanan tao maluwas. Mao na kita mga Katoliko, mga tao man ta, gusto sa Ginoong maluwas ta. O gihanarian ta niya usa ka sakramento. Nasa suwat ni San Juan 6:48 ningon si Jesus nga ako mo ang buhing pan nagikas sa langit. Ang inyong mga ginikanan sa kamingawan panahon ni Moises gipaulanan og tinapay kon mana kada adlaw sud sa 40 ka tuig. Pero nangamatay gyapon sila. Pero ang tinapay og unod nga akong ihatag kaninyo mo akong lawas. O kinsa katong makakaon sa akong lawas, akong unod. Ako mupuyo kaniya, siya mupuyo kanako. O kanang tawhana dunay kinabuhing walay katapusan. Mo nang isaan ni Kristo. Ya, ang mga Hudiyo mingon sa grabe na san nga mga untag unod sa tao. Umo dita ningon din si Jesus San Juan 6:63 nga sayop ang inyong pagunahuna. Nga ang akong gipamulong maong espiritu. O ang espiritu mao muhimo sa katumanan sa akong mga pulong. Dili ang unod. Ang unod nga inyong ihuna-una. Kundi ang tinapay sa kinabuhi. Una, ang pulong sa Diyos. Nas Colossus 3:6. Kadua, ang Eucharistia. Nga gitigom ni Jesus ang iyang mga apostoles nga mga pare di ay o gihuy pa niya. Dawata ang gahom. San Juan 20, versikulo 21-22. Dawata ang gahom. O bisag kinsang sala nga inyong pasayloon, napasaylo na. Bisag kinsang sala nga wa inyong mapasaylo, wa saan mapasaylo. O gihatagan niya gahom ang mga apostoles. Giyon sa niya paghatag, ang tinapay iyang konsagrahan. O ningon siya, kini mo akong lawas. Kuha og kaon ka mo nini, kay kana akong lawas. O timan nga buhata kini ninyo sa paghandom kanako. Do this in memory of me. Nana sa San Juan 6:54 ya San Juan San Lucas 22, 19-20, San Lucas 22. Iyang gikonsagrahan ng paan, kini akong lawas. Buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. O igisa niya ang kupa mo ni kupa sa bagong tugon alang sa kapasayloan sa mga sala. So gibilin ni Kristo ang usa ka sakramento. Nga ang gahom ngaya sa Dios, ang gahom ngaya ni Kristo gipaagis pare. Human sa konsagrasyon, doon ay transubstantiation. Nga ang paan mahimong unod, mahimong Kristo ang atong kalawaton. No sa lang bino. Kinsa katong mukaon sa kong unod, doon ay kinabuhing dayon. So doon ay sa Ginoo, nya di man siya mamakak. Muna kita mga Katoliko kay doon naman tayo misa, doon na may Eucharist. Nya doon na may gahom gihatag sa mga obispo ni Kristo, mga apostoles, nga pare usap. Nya nag-ordin sila mga pare, nya matuman ang pulong sa Ginoo, dili nato likayan ang pulong sa Ginoo. Do this in memory of me. Buhatan ninyo kinis paghandom kanako. Muna doon ay misa. O matag kalawat nato sa misa sa Eucharistia. Nga nakaandam ta, siguro ta maluwas kay Ginoo di man mamakak. Ang mukaon sa kong unod, doon ay kinabuhing dayon. Ako na akaniya, siya ni akanako. Atong mga pinangga kay mga bantugan, mga makinadmanon kay mga pastors, mga ministro sa laing relihiyon, they were wondering. They are wondering until now. Nga nung niya manis Biblia, niya wa matamuhin mo ini. Wa matay consecration power. Nga naa mas Biblia. Do this in memory of me. Wa matamuhin mo, wa matamutuman ini. So they wonder until now. Nga nung wa sila ini, nga naa mas Biblia. And the answer of that is faith and trust in the word of Christ that He has the church, the bishops, nga doon ay power of ordination ng mga pare, o ang mga pare makakonsagrar sa paan, o bino, na mahimong lawas og dugo ni Kristo. Dili ta manaway, di ta mag-condemnative nila. Tungod kay wa sila mutuo, wa sila mutuman. Nganon di sila mutuman, kay di sila dugtong sa unang mga apostoles. Di mahimo.
connection man, kadugtungan man. Wa may galang ang connection gikan ni Kristo, apostles, then the church, apostles, unto the karon padayon. So mo na pagpaniguro sa kalawasan. Unya, Brother de Casa. Salamat Platsok, pag-usab nya maay dayong hapon sa tanan, no? Maayong hapon sa tanan, labi na gid sa Bamboo Village, Basak Pardo, Cebu City. Nila ni Jocelyn Cañete, P. Villamor, ug ni Evelyn Racasa, maayong panglantaw natong tanan. Sa Biblia baso sa Isaiah 55, tudling 8, God said, "My thoughts are not like yours, and my ways are different from yours." Mingon ang Ginoo, ang akong hunahuna dili sama sa inyong hunahuna, ug ang akong mga laraw dili sama sa inyong laraw. Isaiah 55, tudling 8, klaro kay ang hunahuna sa Dios lahi gyud sa hunahuna sa tao. Sa Exodo 33, tudling 20, God said, "I will not let you see my face because no one can see me and stay alive." Mingon ang Ginoo, dili ka makakita sa akong naong, kay walay tao nga makakita kanako nga magpabiling buhi. Exodo 33, tudling 20, klaro kaayo, kung makakita ka sa naong sa Dios, siguradong pamatay ka. Sa Genesis 32:30, mingon si Jacob, nakakita na gud ako sa naong sa Dios, ug buhi gihapon ako. Busa ginganlan niya pinyel ang maong dapit. Kung pangutana ani Blasok, wa ka ni magkatrukis ning Exodo 33:20 Blasok ug Genesis 32:30, paliho ko nako patinaw Blasok. Wa gyud na magkasumpaki, Brad Rudy. Ang si Jacob sa ka patriarka niya ngandoy siya nga gikarong siya ang anghel. Muna gitugot sa Ginoo, nagdumog sila. Niya gabi man to niya hapit na makadlaw. Gilupig man niya ang anghel. Kasi dito gyud kabuhian. Kung ka manalangin ako. Ningon na yung anghel, buhi ko kay tagad-tagad panalangin. Ay imungan nga Jacob, nganla ng Israel. Ikaw na ang usa ka tawo na pinili sa Diyos Israel. So, buhian siya. Nanabi na siya nga, nalipay ako. Nga, gikabugno ko ang Diyos. Tiyan mo na? Sa ito po, sundan pa ito niya, napildi pa na po ang Diyos. Di man tinuon nga ang Diyos mo ay gikabugno. Niya man sa Jacob, sa Oseas. Oseas 12, nga ang gikabugno ni Jacob, anghel man. Pero siyang pagpanabi ay food Ginoo against God. So, doon na siya sayop kay iyang gituuan nga ang anghel Dios. Yeah, din sa Job 12, gipaybaw na nga gipaybaw ta ni Josue. Oseas la nga gikabugno ni Jacob anghel nga gitagag gahom sa Ginoo siya nga kadaog pero dili to iya gadaogan. Iya gyapon sa Dios. Pero anghel to mo na iya sayop nga ang anghel gituwa ni ang Dios. Yan ay mo na yung pangutana na naman sa Exodus 33:20. Nga way tao magpabiling buhi kung makakita sa Dios. Yan nakakita man si matud pa niya nakita man si Jacob sa Dios. Buhi man lagi siya. Kaya nasayo pa siya kay ang iyang gipagtuo Dios man. Pero anghel to nagatagbo niya. Gi susi o gipaybaw na to sa Oseas 12. Wala itong tupag sa iyong pagkatanda, Brad Rudy, niya. Naiminungdanong pahibaw, nga angay na itong lantawon, karon dayon, ania ang mga pahibaw. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Field Products Group of Companies. Mga igsoon, mayong hapon sa mag-ausapa niyata sa katinawan sa pagtuong Katoliko din sa CCTN Cebu Catholic Television Network. Ginumala ni Dodong Lemchua, diyang kapikas Dayan, o mga members of the staff nga nagpadayon sa pagpangalagad sa katinawan sa pagtuog ng mga tulumanon nato nga daghan kayo sa Cebu Catholic Television Network. Nya, ano ba nato sa kungwa diya si Dennis Marquez, nya diya sa si Brad George Turifil, mga tiksabwag, tigpaambit, o maminaw sad sa mga pamahayag sa mga non-Catholics with due respect to them. Nya, unahon nato si Dennis Marquez. Daghang salamat Barsok ug mayong hapon kanimo ug sa tanan nga nagsunod sa ato ang programa Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Greetings nako ni Attorney Renato Maamo ug ni Attorney Mark Johnson Cesar ug ni Brad Alan Tanggapan. Mayong hapon kanayong tanan. Barsok sa Genesis 1:31 Barsok nag-ingon dinhi og nakita sa Dios ang tanang butang nga iyang gibuhat ug kini maayo. Dunay mga pangutana Barsok sa mga dili mo tuo og Dios nga kung tinuod pa ang gisulti sa Biblia sa Genesis nga ang tanang binuhat sa Ginoo perpekto ug maayo, anong duna may maot Barsok, anong duna may apan, dunay mga gipanganak nga way tiil, way kamot ug uban pa nga mga depekto nga ang Dios naghimo sa tanang butang sa kalibutan, lakip ang tao perpekto. Anong duna may mga epekto Barsok nga mga tao ug uban nga mga butang nga ang Dios man kaha mo'y tinubdan sa tanang butang sa kalibutan. Unsa may epekto ani Barsok nganong duna may tao nga dili perpekto at ubangan sa kadaghanan sa mga tao. Palihok og patin-aw ni Barsok. Ang Dios hingpit og labing maayo nga
magbubuhat, creator, sa 2 Macabeos 7:28. Nga ningon ang usa ka inahan nga puno sa kaalam nga Dios no. Ngadto siyang mga anak nga naghalad silang kinabuhi, all of them died as martyrs. Ito kabuok o mingon siya sa kasinugdanan nga salig sa Ginoo dong. Nagtawa ang tanan. Labi na sa kagabiyon makita nimo ang buwan, mga bituon, mga planetas o gini mga butang niya sa kalibutan. Iya ni si magagagahom. And this is done by creation. Do you know what is creation? Magpatungha siya sa butang nga naa gikas wala. Magkapahimo ang Dios pagpatungha sa nga butang gikas wala. He can make a thing exist out of nothing because He is God. He is all powerful. He loves us. Do not be afraid of death. Ayaw kadluking mamatay ka. Tungod kay ang Diyos kung naani mo, wa kay kadlukan sa kamatayon. Imo ang langit. Ang panag-iyan nimo kauban sa mga buutan nga matarong o matarong sa kalibutan. Mao na nga ang sala mo'y nakaingon. Kanong doon ay mga kalaksot, mga katalagman sama sa pagbuto sa linog sa mga bukid, may linog, may bagyo, may baha, may gubat, may mga sakit nga dili maayo. Di tungha na gumikan sa sala. Mabasa na to sa Roma 6:36 nga tungod sa sala, ang sala mo'y nakaingon ug nawad-an ang tao sa himaya sa Dios. He loses the glory of God. The glory of God means perfection and happiness. What happened? Kung sa nitabo, mao ang katalagman, kasakitan, kagulanan, mga makahadlok nga sakit, o labaw na, nga mamatay ang tao, nga wa man tatoy kamatayon. So, one word that will answer that is sin is the cause of evils. Katong naa sa Genesis 1:31 nagibuhat sa Ginoo ang tanan ug yan nakita nga ang tanan niya gihimo lunlon matahom ug maayo. So ang mga di mo tuog Dios, but if really there is God, why there are evils and imperfections that happen? The answer is it was not God. It was our sin, the sin of our foreparents nato, amahan, inahan nato, Adan ug Eva. O nagsunod na ang kasalanan. O gumikan niya na niabot ang katalagman. Mao na atong tubag sa pangutanan ni Dennis niya man si Brad George Toripil. Atong paminaw, George. Dan salamat basok, maying hapon kanimo nya, maying hapon ka natong tanan, ilabi na sa atong mga televiewers nga kanunay nga nagsunod niya atong programa ug sa mga online viewers sa FB maying paglantaw ka natong tanan. Kaya kong greetings diya sa Mualbual Cebu sa akong kapikas nga si Lourdes Ferrer Torifil. Naglantaw karon nya diha sa poblasyon Hitapi Bohol. Sa akong igagaw nga si Ate Arlene Garcia Cagadas ug si kapikas nga si Kuya Badoy. Nya diha sa Katarman, Liloan, Cebu si Brad Rumbil Sotirol nga kanunay nga nagsunod natong programa. Nya greetings nako diha sa Kalituban, Talibon, Bohol sa atong mga minister ug sa atong mga batan-on nga aktibo diha sa simbahan. Atong mga youth, mayong paglantaw kartong tanan. Upang tanan basok akong gipasukat diri sa Genesis 3 nya bersikulo 23 sadto sa 24 basok nga nag-ingon diri basok nga busa gihinginlan sa Dios, sa Ginoong Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden og gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Ipapahawa sa Dios ang tao og gibutangan niya ang silangan sa tanaman sa Eden og mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaab nga nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Ako pagutana basok kining maong tanaman sa Eden basok ba diri maginis kalibutan nga gituoan dito ni sa Middle East sa Iran ba ni or Iraq ba sa ning lugar ha? So ako pagutana kining espada nga nagdilaab basok nga gibutang nga nagtuyok-tuyok man imong espada kay para dili makaduol sila atong kahoy nga naghatag sa kinabuhi ba nga moy hinungdan nga nakakaon sila sa adan sa iba to nga taga-abli sila butan nga gibutang nga ning espada nga nagdilaab nagtuyok. Ako pagutana basok naa pa bagihapon ni karon ning lugar basok asa man gini basok katong espada naa bay naka-discovery ana nga naay lugar ana didto nga
kabantay sila nga na espada na nga nagtiktuyok pasok nagdilaab o sa man ni literal pa or usalan ni sa ka ulad pamulong pasok pwede ko pagpatinaw pasok. Salamat. Existence and things that appear will be known and learned by us when we are somewhat during existence of time that we were there. Sa ito pa ka mga butang nga, kay bulungan kay nakita ng palayag, dili na nato may bawaan karon. Kung dili nahitabo na o nakita sa panahon, niya dan og niba og siyang kaliwat. O sa maong gihisgutan nga usa ka paraiso, matahom nga dili nato masay-say sa mga pulong la nato kay it was done and created by God, the beauty of paradise. Og nahadlok ang Diyos in the human parlance, nahadlok ang Diyos nga musuod pa na niya sa tree of life, mukaon na sa sila itong tinapay sa kinabuhing dayon. Mo nagigwardyahan o sa ka anghel nga nagdag espadang nagdilaab aron way makasuod niya na. Kanang mga pagkasultihan mahimong literal, mahimong sandili. Nga God made a defense nga kasalanan sa tao, gusto sa tao nga mahiuli kanila ang kanhing kahingpitan nila pinagi sa pagkawat sa bungas kahoy kinabuhi. That will be part, dili na ito mabasa na nga sabto na nga that must be literal. Pero it could be done by God. That's not impossible. Nga niya itong kahoy kinabuhi nga sa tagahibaw kaya na ito dapat iugbok Ginoo pag-usab gikuha pa niya padung sa langit, gigordyahan og anghel. Nya nagdilaab pang espada. So, ang pangutanan nato nga hay man in dapita karon, we do not know, even scientists do not know because the scientists were not really real witnesses of what happened in paradise. Only Adam and Eve. Manang way scientifico nga di ana man ang lugar, di man sa Iraq, di man sa usa ka dapit sa kining nahimutangan ni Adan ug iba niyanto. So the question is none at all to be answered because the only witnesses of that and essence or things happen mga butang ditong gibutang si Adan ug si Eva rin nakakita ng iyang mga anak tingali pero wala nilabot. What ay labot? Even the greatest men of the time, they cannot pinpoint in the Bible where was it, where the paradise, and there was the tree of life, and guarding the flaming sword. Not at all. Manang we should not dare to answer that. What a kibaw. Ang ibaw ito katurang mga testigos sa itong panahon na. Niyaman si Brad din sa Bacolod ato sa Maminaw. Maayong hapon, Brother. So, aga kung butin ta ipa tanan nimo buta ko nga imong ipambit may tungod og indolensya kay ingon nga mo kuno ni hinungdan ni gawas si Martin Luther sa simbahan Katoliko naghimo siyang iya kani gitawag sila gilang grupo Reformation ang katarungan tungod sa indolensya ug karon di na kayo na to madungog kining pulong indolensya. Unsa man nahitabo ni unsa man ginding indolensya ba? So, napa ba ning uwa na? Napa. So, unsa may indolensya? Ang in the definition sa indolensya mao ni ang ang kasalanan nga napasaylo na tao nga nakahimog sala niya nahimo siya sa kamayong pagkumpisal mayong paghinulso so nawa na ang sala niya napala na niya ang silot sa impierno nga gitagana para sa lang mortal nawa na pero ang ingan na to silot gumikan sa sala nga nahimo nga wa pa mabayre sa tao magpaabot siya og silot. One of the examples na hitabo ni Hari David nasa 2 Samuel kapitulo 12 nga 15 nga si David tungod siyang daghang mga sala niya mga pagpahimus sa mga manyag nga babae gisunod siya siyang anak siyang pagpamatay og tao
So, dakong kasalanan niyang nahimo. O sa Salmos 32:5, nanganti siya. Ningon siya, ang akong mga sala, ako nang gikumpisal sa Dios direktamente. Napasaylo na ko niya. Pero wa di ay. Nga naman, diha pa man ang iyang sakit. Sakit nga nagkaanam siya o kaluya. Nalantaw niyang doon nga kamatayon. Ang sakit nga naghatag o kasamok siyang kinabuhi. O siya kalinaw. May gani kay niabot si Nathan. Kitsam ni si Nathan, usa ka prophet. Usa may propita. Ang propita, that's propeta, sa kinatsila, propita, mananagna. Ang katagna siya sa maabot ng hitabo. But not only that, ang propita hinatagan sa Diyos of virtue, the power of the word. Na siya hitagan sa gahum sa pulong. Nga na niya. Unang pag-abot ni Nathan ni David, unsay himo ni David, sumala sa 2 Samuel 12:11-13. Miluhod siya. Miluhod siya tubangan ni Nathan og gikumpisal din siya. Paabot si Nathan, pero mo himo ni David. Gipaminaw ni Nathan ang kumpisal ni David uban ang luha, uban ang paghinulsol. Nga tinuray ang paghinulsol ingon din si Nathan. David, maminaw. Ang tanan ni mong mga sala na pasaylo na. As we know, the man is prophet. The man is very close to God and God is close to him. Kusa di na magdudas David nga ang isulti na Nathan bakak. Your sins are forgiven. Likewise, you're sick. Ang imong sakit, your sickness will be healed. Right now, you are already cured. Naayos David. Lagsik siyang kalit. Napasaylo pag yun ang mga sa. Pero ningon man si Nathan, apan David, tungod sa imong kasalanan nga daghan, sa imong kadautan nga daghan, kaluyan ka sa Diyos, pasaylo ka. Wala kay sa pero, may pero. Doon na kay kagulanan. Agig silot sa imong mga sala. Bisan ang impierno dili na andam para kanimo kay gipasaylo na imong sala pero na kay silot nga imong maangkon. Unsa man? Ang imong anak paghihap lag 7 ka adlaw mamatay na. Di mahimo. I will plead with the Lord ang mga liupo ko sa Ginoo nga di na mahitabo. I love my boy. David ayaw pagbuot sa Ginoo. Niyan ang kamatayon na magantos ka sa kaguol tungod sa imong kamatayon sa imong bata, tungod sa imong mga sala pero actually your sins are forgiven. So, ang iya daing mga sala na pasaylo na, pero doon na pa'y silot. O kanang indulensya, mauna ang pagpapas sa silot temporal punishment due to sins which are already forgiven. Saan na ito pagbinisiya? Kanang silot sa itong sala, gumikan silot sa itong sala. Yan ang kanang salaan na pasaylo na. Pero doon na pa'y mapaabot na itong silot, human ta pasaylo Ang ehemplo na sa David. Gigipasaylo na, pero doon na pasay kagulana. Mo na ipapason sa indulensya. Repeat, ang indulensya mo ang pagpapas sa silot gumikan sa atong mga sala. Nga human na mapasaylo. Repeat, silot sa sala. Nga human na mapasaylo. Parang David, human na mapasaylo, pero may silot. Mo na ipapason sa indulensya. Yaw sao na to pag-angkon sa indulensya. Ang pag-angkon na to sinulensya kay usa man ka silbi premyos Ginoo sa taong mabasulon. Mao ang pag numero 1 gyud nga malimpyo na iyang kalag. Like David, his soul was really clean after his confession. Mao sad ta nga kinahanglan limpyo atong kalag, wa tay sang mortal. Unya tumano na to ang tulumanon nga dunay gi pauban nga indulensya. Unsa man pananglit, kung moghimo ta sa Holy Rosary, nga jita sa Holy Rosary, labi na tubangan sa Eucharist, plenary indulgence nga itong makuha. Sa itong pagkinatibukan na itong silot sa itong sala, kuhaon sa Ginoo. Muna nga, plenary indulgence na. Yeah.
Rosary with the Family, plenary indulgence. And catechism, usa ka catechist nga magtudlo sa mga bata sa eskwelahan, laing eskwelahan, plenary indulgence. Mga Catholic faith defenders, magwali sa plaza, magtudlo sa mga tao, plenary indulgence sa ito pa, wala na inhabilin nga gagmay silot sa sala nga ihulip sa atong sala silot gumikan sa sala nga human na mo pasaylo. Repeat, sala nga human na mo pasaylo. Pero na nagsunod nga silot sa atong sala napa mo na ipapason sa indulhensya. Yeah, one of the requirements nga clean soul. Gusto natin kumpisal na tana o mayo na atong kalag. Yeah, buhaton na to ang tulumanon nga naigipataban nga indulhensya, tumanon ta na. Basa ka sa Biblia even 15 minutes a day. O doon na kayo indulhensya na. And also the intention of the Holy Father. So, mo na ang tulo nga limpyo na ta, tumanon na to ang mga tulumanon nga doon na indulhensya, i-appeal na to ang intention sa Santo Papa. So, madawat na to ang indulhensya. And that is only the Catholic Church. Why? Because the Catholic Church is really replete with the authorities given by God to the Church. Nasa Lucas 10:16. Kinsa katong nagdawat sa akong isugo, nagdawat kanako, ug sa akong amahan nagsugo kanako. Pero kung wa mo magdawat sa akong gisugo, wa mo magtahod nako, asa mo magtahod sa akong amahan. And it is the Church that will declare the indulgence. What are the sacrifices, works of mercy, pious act, sama sa mga pag-ampog, sakripisyo, dugang sa pagsimbag misa, daghang ka indulhensya atong madawat. So mao na ang kaulugan sa indulhensya. Wa kay follow-up pagmutana? Naa. O sige. Unsay kalainan sa penitensya o indulhensya? Ang penitensya, buot sabot mga buhat nga nagdaag sakripisyo. Nagdaag sakripisyo, palitan mga pagpuasa, mga pag-abstinensya o mga karne. Kuha man na, penitensya man na. Nganong penitensya maka? Doon na magukoy anak, doon ko'y anak nga nagpabadlong, na mga lisod ko sa pagsulbad niya. Para naghimo ko mga pagampo, sakripisyo, alang niya. Sa lakton pagkasulti, naghimo ko penitensya. So, daghang mga indulhensya na madawat kung nakahimo tag penitensya. Pero lain ang penitensya kasi indulhensya. Kaya penitensya kinanglan, doon ay sacrifice. Puasa. Pagpugong sa itong kugalingong masuko, kalagot kayo na ulit tawanap, sige malaghagit o away. Pamasi kay bawo nga iskrimador niya, kung kumudo kay kung bakser, tagbuon ko, bukaan ko sa ngipon. Hindi ko siya no, Ginoo, deliver mo Ginoo. I cannot do it because I love you. If I love you, I will also love my enemy. So that is sacrifice. Sa to pa, kung magbuhat tag penitensya, pwede basad nga atong gibuhat nga penitensya o sakripisyo, makadawat sa tag indulhensya? Indeed. No. Indeed. Kaya doon na may mga buluhato na to nga nagdaag sakripisyo nga giandaman sa indulhensya sa Ginoo. Palitan mo sa panahon sa adlaw sa kasakitan sa Ginoo. Ampo ta sa 14 ka estasyon. Nas bukid pa gina sa Cebu naman. Yeah. Sakripisyo, penitensya na, pero nagtaban sa dang indulhensya para niya. Yang kanang indulhensya, makatabang pod na nga dili mo taas-taas sa itong kinabuhis purgatorio pananglitan man gani. Ang usagyod sa kapuslanan na makapadali na nga itong paghimos mga penitensya, nga doon na indulhensya, makapadali kagawas sa kalag sa purgatorio. Sabi lang natin, minals kinabuhi. Tatay na ko, papa na ko, o na mama na ko, nag-una. Nga gusto ko na sa purgatorio, magbuhat ko og sakripisyo nga doon ay indulhensya para madali sila kuha ikas purgatorio. Asa to pa, dili lang na para ato, para sa mga Indeed, para sa uban. Napagis Biblia, nasa Tobias 29. Nga kung maghimo ka mga buhat sa kaluoy,
sa mga kabus nga imong gitabangan. Mga tao nga nag-antos sakit nga way tambal, imong gitabangan. Daghan ang imong madawat nga panalangin. Panalipdan kas kadawtan, panalipdan kas dawtan nga kinabuhi, panalipdan kas mga dawtang hitabo. Unya patasaan pa nako ang imong kinabuhi ni Siutan. So, nindot kayo. Mo na nga mahibaw kita sa mga doctrines of the Catholic Church aron madasig ta sa atong buhat. Mayo kini atong gibuhat do naman indulhensya. Why? Because we read the Bible and then you ask me, I ask you. So therefore, we are indeed awaiting the indulgence of God. Basta atong i-appeal na nga. Ginoo kini akong buhat pagalaga nimo. Gawas ka kini maghatag na akong merito. Kana merito importante sa gawas mata na akong merito pagkadawat pag akong indulhensya. Kanang merito positive points na. But sa naganda mo Ginoo ganti kini yung tawhana gisagpag giludan wa gin musuko. Giday Ginoo. So butangan ko ni grado. Sa may grado niya butang padulas langit. Nara mo ni painom-nom nato. Manaman. Wat-lewat ka diot. Oh. Oh, suspected spam man. Ayaw. Okay. Oh, padayon. Sa may mong kwando. Ang Kamusok na ko'y follow up. Oh, sige, follow up. Sige, padayon. Regarding sa indulhensya, Brasok, di ba? Oh. Kadawat ang Sige, sige. indulhensya, Brasok, Oh. di ba, provided kung nasa ka sa estado sa grasya. Indeed. Oh. Oh. Kung wa ka sa estado sa grasya sa ato pa, di ka kadawat. Example, Brasok, kanarong wala makasal, Brasok, live-in ba? Wa man nala estado sa grasya, Brasok. So, bisag unsa pa ilang himuon, Brasok, ang mga mayong buhat, Brasok, karang pagtabang, kay naamo gi silingan na mo na Brasok nga wala gid sila makasal pa ba pero bunga buutan kay Brasok nga matinabangon kay ba dali kay maluoy na ba nya unsa man nga na Brasok di sila kadawat yung indulhensya Brasok bisag unsa ilang gihimo mga mayo Brasok Una na ito tubag sa pangutana na sa 1 Samuel 12:20. 1 Samuel 12:20. Referring ni si mong pangutana. Reference ni si mong pangutana. 1 Samuel 12:20. Ningon ang Diyos, kung ikaw sa kataong makasasala, padayon na lang pagbuhat og mayo. Ayaw hununga. Ako rin mag-igo nimo. Di man ipatuo no? Kung may kila nimo ang gibutan diri. Oh, isa ni? Oh, nani kay nani numero na. Oh. Hello. Hello. Oh, di mo tingog. Hello. Oh, sige, pag mo na to. Nagtawag ha. Oh. So, muna doon katong ingon nimo by Brad George nga. Kanang tao nga nagpuyo-puyo ba? Oh, kasal. Oh, makasal gyud. Ya. Gimo sila nga nandan nga lawas nun nga. Doon pala yung query, John. Pala yung John. Diri lang agi, diri agi. Lodi kami ikos kamera. Oh, kani mo example ba nga gapuy-puyo na salang mortal. Pero buotan mo sad. Oh, nga natagon sa si katao ya, dili maging away. So muna naigo na sa Biblia nga ikaw makasasala pero ayaw lang kalimot. Ayaw hununga pagbuhat og maayo. Ako rin mahibaw nimo. Oh, Ginoo rin mahibaw. Nagbuhat pag maayo pero dili gustong Ginoo magpabilin ka sa sala. Kaya ang sala mo man ang pagtalikod sa Dios. Ang sala mo man ang atong pagsupil sa Ginoo. Di man gustong Ginoo nga musupil ta niya. Gigugma gud ta niya. Muna naa sa Proverbio 8:17 ningon ni Ginoo, "Timan itao kung nahigugma ka kanako, ako sa nahigugma nimo." Ya Salmos 91:14. Salmos 91:14. Kadtong nahigugma kanako akong pagkalwason. Imagine na. So mo na nga di sa gusto Ginoo mingon nga, oh, puyo-puyo ka niya. Maninguha sa nga, kanang inyong pagpuyo-puyo, mas sakramentado pinagis pagpakasal. Muna yung mayong sakripisyo ng imong himuon, dili kay tungkol kay may kang tao, nagigutom imong ipagkaon. Pareha na sa saka plato ba? Plato. Ya lamian kay nga pagkaon diha. Mga maing pagkalutog yung karne ba? Oh. Ya ang maong plato napuno sa hugaw sa kabaw, hugaw sa tao, hugaw sa iro. Yung makaon kaniya na.
ang Ginoo imong hatagan na di ginabudawat nga naman kay dili man na maing paghalad nimo pagkanon pero hugaw kayo. Pareha na sa atong kalag. Nga hugaw kayo itong kalag. Di gustong ginawa na. So limpihin na imong kalag mo na labing dakong una o importante nga makalipay nako. Nga imong kalag maluwas tungod kanimo tungod kanako. Tungod kanimo kagibiyaan imong kasal ka. Tungod kanako kanaas Biblia. Sa Biblia. Isaias 26:12. Kung magabuhat kag maayo, ayaw pag hunahuna ikay nagbuhat, na ako diha kanimo. Nga nikuyog si imong pagbuhat. Ug ako rin nagbuhat wa ka. Muna iksultis Ginoo, doon na iti gibuhat ka, siya nagbuhat dili kita. Within. Na sa Isaias 26, versikulo 12. Muna balik ta siyang pungutan na George. Nga, niya itaw nga, babae laki nga, padayon silang sala, pero buutan sa sila. Nya, mudawat man Ginoo silang kabuutan. Actually, di dawat ang ginawa na. Parehas sa kaplato, nga purting hugaw pas dirty, yung ibutangan niya pagkaon, dami kayo, ganahan nagkakamukaon. So mo na Ginoo dili ganahan mo dawat ana. So sa pamay mong pumutana Usok pula ni insinya sa atong oh. Yaptan tas panahon pasalamat kay ta sa atong mga kaubanan, mga Catholic faith defenders nga tabangay ko ginuduma si atong presidente si Brad Adam Ampir, si Jeffrey Quillosa, si Brad George Torrefil, si John Porca, Aling Bacalso, Dennis Abarquez. Dinis Bacolod. Dinis Bacolod. Ya si Naman Rodi Recasa. Rodi Recasa. Di man yung Catholic defenders. Kami nang dadre man sa. Pero atol lang higala. Ya. Sapa? Si mga Catholic defenders daga masuk si Steve Buti. Steve Buti. Si atong treasurer nga butan kayo. Si Orlando Mangitngit. Orlando Mangitngit. Si Tami Kapurnay, yang kapikas. Ato ang sekretary nato si Sister Susi. Sister Susi, Susi. Paul Bira, So, bisan og kinira ron atong na hisgutan dong ato nya ni dungagan. Pero dunay mga pasalamat nga dako kayo gikas talisay nga kini makalipay sad sa katawhan, makalipay sad sa mga tao. Nga si Samsam Golias Mayor ug si Ria Golias Congresswoman sa First District nagapasalamat. Uban sa Vice Mayor Choy Fernandez Asnar ug sa mga councilors sila si Digol Golias, si Atty. Rocky Bass, Lito Bacaltos, Danny Caballero, Chikchik Cabigas, Lester Daan, niya si Ferdi Rabaya, si Atty. Dan Villabel, o Honorable Ilana Anfi, o si John Restauro, o si barangay captain nga chairman sa mga kapitanes, mo si Inday Sipina Kunsyal, mga pasalamat, o si Samsam Golias nagpadayon, yung si akong padayonon, ang akong aksyon agad. Kada Miyerkules mo doaw ang mga doktor, nurses, mga engineers, mga abogado, mutabang sa mga tao silang problema sa barangay. Labi na sa mga tambal para sa sakito. Kunya, sa naandan nga panahon, kung doon ay mga katalagman sa masusunog na biktima, na mga gipahapahawa sa yutang ilang gipuyan, nagkalisod, o gitabangan kanunay sa mayor, aron nga sila makabakod pag-usap. O ingon siya, kung doon ay mga inahan nga nagdag-resita, niya tambal sa iyang anak nga himatyo na, niya di kapalit ang iyang aksyon agad, nagingon nga iyagi sa opisina sa aksyon agad, naroon na sa silong sa Talisay Medical Hospital sa Talisay. Nadia ang opisina sa aksyon agad, mo palit ug mutabang dayon sa imong ikinahanglan nga tambal. Aksyon agad ni Mayor Samsam, niya pasalamat, niya kaila sa kuni yang mga kauban, usan ini kining kaila ko ni si Suk Fernandez man ya, salamat kay Stan. Ang Diyos magapanalangin nato. Di pa ko amigo nga nalimtan nga sige rin paminaw. Brad Sulping Algiri, diya sa San Fernando, imong kapikas, buutan kayo imong mga pangalaga diya. Brad Cesar Lindo, Esther P. Barino, o ang atong mga libro naa sa Cebu Archdiocesan Book Center.
Ang atong katinawan sa pagtuo, armadura, taming, argumento bibliko, kagis mga santos, naa diha libro nga mahinungdanon kayo sa atong panimalay o sa atong kaluwasan. Salamat kayo. Akong balikon nga akong makauban karon si John Porca, si Rudy Recasa, si Dennis Abarquez, si Aling Bacalso, si Brad Dane sa Bacolod, Brad George Torrefil. Manadong ang tanan ng tumakauban karon. Salamat kayo. Tagbo tapo ni atong tulumanon. Katinawan sa pagtuong Katoliko sa Cebu Catholic Television Network. Salamat. Tagbo tapo. Yes,